Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay muli po nating pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Pi Network. Ayan, noong una ay marami po ang umasa na magiging isa itong si Pi Network sa susunod na malaking digital assets. Pero ngayon ay tila dumadaan po ito sa isang matinding pagsubok. Bumagsak na nga sa ibaba ng $1 ang halaga ng Pi Coin. Isa pong malaking pagbabago mula sa dating mataas na presyo nito na $2.99 or almost $3 na po yan nitong nakalipas na buwan ng February. Sa kasalukuyan, ito na po ay nasa humigit kumulang 0.86 at marami po ang nagtatanong, ayan, kung makakabangon pa ba ang Pi Coin o tuluyan na itong babagsak. Kaya sa video na ito ay susuriin natin kung bakit bumaba ang halaga ng Pi Coin, ano po ang mga dahilan sa likod ng pagbagsak po nito at kung may pag-asa pa ba itong muling tumaas. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ang isa po sa mga pangunahing dahilan sa pagbagsak ng Pi Coin ay ang patuloy po na pagbaba ng interes sa market. Noong una ay marami pong nagmina ng Pi Coin gamit ang kanilang mobile phones sa paniniwalang ito ay magiging malaking project sa hinaharap. Subalit nang ito po ay tuluyang mailista sa ilang mga centralized exchanges, marami po ang nagsimulang magbenta ng kanilang tokens na nagresulta sa oversupply sa market. Bukod dito, may ilang critical na dahilan kung bakit patuloy na bumababa ang presyo. At ito po ang tinatawag na token unlocks. Sa madaling salita, marami pong bagong Pi Coins ang inilalabas sa market na siyang nagdudulot ng pagbaba ng presyo. Kamakailan lamang, mahigit 8 million po na Pi Coins ang naipasok sa mga exchanges na nagdulot po ng panic selling sa mga may holdings ng Pi Coin. Dagdag pa rito ay bumagsak ng 30.56% ang trading volume ng Pi Coin na nangangahulugang mas kakaunti na lamang ang bumibili nito. Kapag mababa po ang demand at mataas ang supply, natural po na bumabagsak ang presyo ng isang asset. At ito mismo ang nangyayari kay Pi Coin sa ngayon. Ngayon is may pag-asa ba pa talagang makabawi ang Pi Coin? Ayan. Bagamat marami pong negatibong balita tungkol kay Pi Coin ngayon, may ilang mga analyst po na naniniwala pa rin na maaari itong bumangon. Ayon po sa kanilang technical analysis, kung mananatili po ang Pi Coin sa support level na 0.71 hanggang 0.86, may posibilidad po itong muling tumaas sa presyong $2. Ayan, $2. Isa sa mga positibong bagay na maaring magpabago sa sitwasyon ng Pi Coin ay ang pagbawas ng token unlocks. Mula po sa dating 13 million na Pi Coins kada araw ay bumaba na po ito sa 3.8 million na maaari pong makatulong upang mabawasan ang selling pressure. Bukod dito ay may bagong partnership na rin ang Pi Coin sa PiDAO Swap. Isa po itong community-driven platform na naglalayong mapabuti ang transparency at saka governance ng Pi Coin. Kung magtutuloy-tuloy po ang ganitong uri ng developments, maaari pong bumalik ang tiwala ng mga investors at unti-unting tumaas muli ang halaga ng Pi Coin. Ngayon ay ano po ang epekto ng patuloy na token unlocks sa presyo ng Pi Coin? Ayan, isa po sa pinakamalaking hamon ng Pi Coin ay ang tuloy-tuloy na paglabas ng mga bagong tokens sa market. Sapagkat sa susunod na 30 araw or 30 days ay meron pong tinatayang 99.3 million na Pi Coins ang maidaragdag sa circulating supply na maaari pong magdulot ng mas matinding pagbaba ng presyo. Upang maiwasan po ang tuluyang pagbagsak ng halaga nito, may sinabi ang ilang mga analyst na kailangan daw pong magsunog ng 60 to 100 million na Pi Coins. Ibig pong sabihin nito ay dapat pong alisin sa sirkulasyon ang malaking bahagi ng Pi Coins upang bumaba ang supply at tumaas po muli ang presyo. Bukod pa rito ay may panawagan sa mga pioneers. At ito po ang mga naunang nagmina ng Pi Coins na
wag mo nang magbenta ng kanilang mga tokens upang maiwasan ang panic selling. Ayan, sa akin ay matagal na po akong pioneers at matagal na rin po akong nagmina. Pero nakalak po yung sa akin ng 3 years. Ayan, kaya di ko po mabenta yan maski gusto kong ibenta. Ngayon ay ano naman po ang short term at saka long term predictions para kay PiCoin. Ayan. Sa short term ay maaari pong makita natin ang paggalaw ng PiCoin sa pagitan po ng 0.85 hanggang $1.50. Depende po sa magiging reaksyon ng market. May posibilidad din itong bumalik sa $2 kung magpapatuloy po ang bullish momentum o ang tinatawag nating pagtaas ng demand para sa isang asset. Sa long term naman ay maaari pong mas tumaas ang presyo ng PiCoin kung ito ay maililista sa mas maraming major exchanges tulad po ni Binance. Isa po itong malaking hakbang para sa pagtaas ng liquidity at saka demand ng PiCoin sa market. Ayon po sa ilang analyst, kung magiging matagumpay ang project ng Pi Network at makakamit nito ang mass adoption, maaari pong umabot ang presyo ng PiCoin sa $10 o higit pa sa hinaharap. Subalit, ito ay pawang espekulasyon pa lamang at hindi pa tiyak kung totoo nga ba talagang mangyayari ito. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Kung ikaw po ay isang PiCoin holder o investor, mahalaga pong maunawaan natin na ang cryptocurrency market ay talagang napaka-volatile. Ibig mong sabihin ay mabilis pong magbago ang presyo ng mga assets at may kasamang malalaking risk o panganib ang anumang investment. Kaya para po sa mga long-term believers ng PiCoin, maaring hintayin po muna natin ang mass adoption at saka mas maraming exchange listings bago po tayo magbenta. Ngunit para naman sa mga gustong kumita sa short term, maaring pag-isipan. Maaari po nating pag-isipan muna kung kailan ang tamang timing sa pagbili o pagbenta upang maiwasan po natin ang malalaking pagkalugi. Ang mga baguhang traders naman ay dapat pong mag-ingat at wag po tayong mag-invest ng perang hindi natin kayang mawala. Sa kabuuan, ang PiCoin ay nasa isang critical na yugto ngayon. Maaari itong bumangon kung maayos po ang mga isyong kinakaharap nito. Pero maaari rin po itong bumagsak kung magpapatuloy ang pagbaba o pagbaha or pagdagsa ng mga bagong tokens sa market. Ang pinakamahalagang dapat po nating gawin ng Pi Network team ay ang pagpapabuti ng kanilang transparency, decentralization at saka pagsasaayos ng tokenomics ng PiCoin upang mapanatili po ang tiwala ng mga investors. At sa huli, tandaan po natin na ang cryptocurrency ay isang high risk investment. Kaya bago po tayo sumugal sa kahit anumang crypto, siguraduhin po natin na meron po talaga tayong sapat na kaalaman at hindi lamang tayo basta sumasabay sa hype. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.